Hello po. Nandito po tayo ngayon sa eskwelahan ng Bukal Elementary School. Dito po yan sa Pagbilao, Quezon. Araw po ngayon ng Sabado, April 18, 2026. Meron po tayo nagaganap na ngayon dito, seminar tungkol sa crayfish. Ang tamang pag-aalaga ng crayfish o yung para sa atin dito parang alimasag yata ito na parang ano siya. Mamaya pakikita ko sa inyo kung ano yung tsura na sinasabing crayfish dito. Ito po yung pinangungunahan ng ating manubang ko po si Jason, si Sir Jason Del Rosario at si Ma'am Liza Manubay Del Rosario, ang mag-asawa. Kasama po rito sila chairman at saka sila kagawad. Sige po ay po ay sana ay may matutunan dito sa vlog na to. Subscribe naman po ako Manub's Vlog. Okay po. Yeah. Parang ano siya malapit pa sa ano, Jason. Lalo na kung mayroon kayong katulad dito, malaki na mas maganda yung may filter kasi kahit isang bilis ng buwan, pwede yung magpalit ng tubig. Tapos na mga ulan. Ito yung dinedemo nila na crayfish. Butas. Meron pa rin. Gusto naman. Tapos? Ha? Red horse. Gagawa tayo ng red horse. Wala naman. Maganda. Okay. At ang gagawin natin ay kukuha tayo ng kukunting portion. Kukunting portion. Okay, sabi nila gagawa tayo ng red horse. okay. Green, blue, yellow, and sir, kakulay na ba? In a little snap, just a little snap. Ayan. So ito naman po yung kinalabasan ng ating ayan. So meron po tayong crayfish. Ano po? Let's see. Palakpak naman po dyan. So that's all. Maraming salamat po. Nawa ay nawa ay nabuhay po ang inyong ayan, meron pa pala. Ayan. So ito nga po pala yung ilog ng crayfish. Ayan po, craylings po ang tawag. Ayan, ito po. Ayan. Ito po yung itlog ng crayfish. Ayan, craylings, baby crayfish craylings. Okay, so thank you po. Once again, this is Maestro Salawangkero, your host na din. Aray, sakit na. Thank you po. Ayan. Akala ko yung pag-ahawakin na ng mga anday. Maraming salamat po, Maestro Salawangkero. Ang akin po ito-discuss lang ay hindi po masyadong teknikal. Introduction lang po ito ng ating seminar today about crayfish. Ito po, nasa screen natin, saan ba nagmula ang crayfish? Saan po ba yung nanggaling? And then, ano po ang crayfish? Ang crayfish po ay kilala bilang crawfish o crawdad. Isang uri ng freshwater crustacean, kakahawig ng maliit na lobster. Sila ay kabilang sa superfamily Accordia o Prastodia. Ang mga
crayfish ay may matigas na exoskeleton. Ang buto po nila ay nasa labas. Kaya po ang tawag ay exoskeleton. May 8 paa sa paglakad, may 2 malalaking sipit o clay na ginagamit sa pagkuha ng pagkain at depensa. Yun po ang kanilang panlaban pag sila'y kumuha ng pagkain o ngayon ay paglaban. Ilan po lang ang crayfish. Ang crayfish ay unang natagpuan sa freshwater na kapaligiran ng sa buong mundo. Freshwater po, ibig sabihin natin may mga ilog, lawa, wala po ito sa dagat. Karamihan ng species ay nagmula po sa North America, particular po ito sa lawa at ilog ng Louisiana, Mississippi. Meron din natutubong sa Si Ma'am. Ating pong pinaka-speaker po na nag-aalaga ng crayfish. Yung sampulan mo lang ating mga crayfish ay ibigay sa inyo ay mula po kay Sir Henry Alburo po. Tama. Kay Sir Henry Alburo po. Si Sir po. Tapos, pangatlo po, pwede rin po natin gamitin yung paglalagyan natin crayfish ay yung sirang crayfish yung box ng crayfish. Pwede po yun, mas maganda po yun at maaalwa. Kaya lang po, meron po kasing butas yun eh. Gagawin nyo lang sa paraan yung butas po na hindi makatalos yung tubig. Tapos, pwede po, pwede rin po. Kaya lang po, nakatayo. Pwede po yan. May bawang lang din ko, lalatin ko ito lang, mga paano lang. Kailangan doon, titignan nyo po kung halimbawa nakasubra ang pagkain nyo, pagtigay ng pagkain, o kulang, sakto lang, ay tingnan nyo rin po kasi minsan po kasi napakasubra yung mga ito, kasi natutuwa ka, gusto nyo lumaki na ito. Kailangan nyo pong tingnan, halimbawa, wala kang 3 araw, kung matubig na, kung magula na yung tubig, kailangan nyo pong palitan po ng tubig yun. Ngayon, kasi doon po kasi nag-focus sa mamunya eh. Doon sa tali ko sa dumi nila, sa dumi tapos yung suga pagkain nila. Lalo na pagka pagkain nyo yung mga gulay-gulay. At tulad binigay nyo ngayon, po hapon, mas maganda hapon. Pag binigay nyo po sa hapon, alas 4 lang, alas 6. Pag binigay nyo po yun, pag umabot ang kinabukasan, huwag na po muna kayo magbigay pag sabot ang bago. Tapos pag umabot na po ng hapon, palitan nyo na po yun. Para po yung iwas natin. Papaw kasi. Lalo na po isda. Pwede rin po isda. Ang lagi kong pinapakain, ang paborito nilang kainin, yung digis. Kaya namin po, hugasan nila kumain kasi nilalagyan kasi nila yung para mga chemical. Napakalaki na, nasa 6 inches na. Bakit po hindi dumami? Nung ako na may naawa, ayaw ko sana sagutin kasi ayaw ko masira, ayaw ko namang sabihin na sige po, lagi akong inukulit. Sinagot ko na, sabi ko, ganito, picturean niyo po yung kaya video. Ayun na nga po, mayroon pinupuntahan na ang asawa ko. Ayun, hanggang sa lumaki. Hindi namin nakalain. Ang sabi ko lang sa asawa ko, Hindi ito ARC kahit hindi siya mabinta, o hindi ko na din namin mapakinabangan. Gumagawa ng sabon, yung iba nag-clean up drive, yung iba library. So parang nag-isip kami na sir kung ano yung pinaka-the best topic din. Sabi ko, why not try sir yung medyo weird nga lang po medyo weird crayfish farming. Tapos nung biglang tawag dito, na-approve siya, walang kabog-abog, na-approve agad ng prof namin, itong Chan. And then yun, dire-diretso na po yung trabaho namin. Tapos saktong-sakto pa, this season, ito yung pinaka-best time to breed crayfish. Nilagyan ko lang ng aling na breeder,
aside from a hobby, ano naman po ang mabibenefit natin sa pag-alaga ng crayfish? Malaki sa maganda sa pwedeng benefit. Madami sa pwedeng benefit ang pag-alaga ng crayfish. Pinakauna, ay di talaga pwedeng po yung source of income. Yung pangalawa naman, sir, kung halimbawa ay maganda, ay di food consumption. Okay, very good. Talking about food consumption po, kasi yung iba sir ay tawag dito medyo may pag-aalilangan doon sa mga kinakain ng ating mga crayfish. Ano naman po yung maaring ipakain natin o ihahog natin sa ating mga crayfish? Kung yung 170 na yan, mga 1.8 na lang talaga ito 1.8. Eh, 50 pesos yun. Sa akin ha. Tinatawagan ko din po dito sa unahan si Mr. Privado Carlos at si Ma'am Nelia L. Saka ang asang mga pag-ibig. So, pagdalo pa po nung picture tapos perma po doon sa MOA. Si Ma'am Marieta M. Cadilino. Certificate of appreciation po para sa ating mga panauhin at sa inyo din pong mga beneficiaries. Basahin ko po ang nilalaman: Polytechnic University of the Philippines, Open University System, College of Education, Graduate Studies, Master of Arts in Education Management, with specialized in Educational Leadership, Santa Mesa, Manila, Philippines. This certificate of appreciation is given to John Lee T. Alburo. Individual acknowledgement of the invaluable support. Isang content po nito. As keynote speaker. Sir Privado A. Carlos, Marieta M. Cadilino, Edna T. Portes, Juanito C. Encinares, Soledad G. Marino, Raymond O. Ruz, Tirso A. Marino, Nelia L. Macaraan, Lydia G. Garbulo. Yung pong hindi namin mabibigyan na yung ulipon dumating is to follow, bibigyan po kayo na Sir Jason. Sir Adrian S. Regala, Sir Enrique Chaveria, William O. Manubay, Sama wala. Mr. Ludigario S. Sotomayor, Sorry po. Ma'am Teresa L. Dinoandan, and also si Sir Nalakablu, Sir Paglilio, to follow po ang iyong